Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Mga ahensya ng gobyerno umalalay sa mga overseas Filipino worker na na-stranded matapos makancel ang mga flight sa Middle East dahil sa bakbakan. Philippine National Police nakabantay laban sa posibleng banta ng karahasan sa bansa na may kinalaman sa tensyon sa Middle East. At transparency policy ng Pilipinas patuloy na gagamitin sa issue sa West Philippine Sea ayon kay National Security Advisor Eduardo Año. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Umalalay ang mga ahensya ng gobyerno sa mga overseas Filipino worker na na-stranded sa kanilang biyaheng pa-Middle East dahil sa lumalalang tensyon sa rehiyon. Umaga ng Lunes nang salubungin ng mga tauhan ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ang 57 OFW na nakauwi sa Maynila matapos ma-stranded sa Hong Kong International Airport. Kabilang sila sa 132 OFW na nakatakdang sanang bumiyahe patungong Riyadh at Dubai nang makancel ang kanilang flight. Sinabi ng DMW na binigyan nila ang mga stranded na OFW ng pagkain at pansamantalang tutuluyan. Noong linggo, nag-ikot sina Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at OWA Chief Patricia Yvonne Kaunan sa Ninoy Aquino International Airport Terminals 1 at 3 para kumustahin ang mga OFWs doon. Tiniyak ni Kakdak at Kaunan na nakatutok ang gobyerno sa sitwasyon sa Middle East at poprotektahan nila ang kapakanan ng mga Pilipinong naipit sa gulo. Nakansela ang libo-libong flight papunta at paalis ng Middle East kasunod ng bombahan sa pagitan ng mga puwersa ng United States, Iran at Israel. Mahigit 2 milyong Pilipino ang nasa Middle East ngayon. Samantala, nagpaabot ng pakikiramay ang Embahada ng Israel sa Pilipinas sa pamilya ni Mary Ann Velasquez de Vera, ang caregiver sa Israel na nasawi sa gitna ng tensyon sa Middle East. Sa isang pahayag, sinabi ng Embahada na binibigyang parangal nila ng buong respeto at dignidad ang alaala ni Mary Ann. Namatay si Mary Ann habang itinatakbo sa ospital matapos matamaan ng missile mula sa Iran ang kanyang apartment sa Tel Aviv noong March 1. Nakaligtas naman sa pagbobomba ang inaalagaan niyang pasyente. Ayon naman kay DMW Ilocos Region Assistant Director Romeo Jaramilla, makakatanggap ang pamilya ni Mary Ann ng 100,000 piso bukod sa pangakong tulong sa repatriation ng iba pang uri ng ayuda. Nangako rin ng suporta si Pangasinan Governor Ramon Guico III para sa kababayan niyang si Mary Ann na mula sa bayan ng Basista. Nakabantay ang Philippine National Police sa posibleng pagkalat ng karahasan sa Pilipinas kaugnay ng nangyayaring bakbakan sa Middle East. Nilinaw ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na wala pang naitalang banta sa seguridad sa bansa na umano'y spillover ng tensyon sa rehiyon. Gayunpaman, patuloy na nakamonitor ang mga intelligence unit sa mga posibleng bantang tulad ng mga terorista, rebelde at grupong radikal na magtatangkang samantalihin ang sitwasyon. Ayon kay Nartates, nakikipagtulungan ang PNP sa Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya para matunton ang anumang uri ng banta sa seguridad. Binigyang diin niya na kailangan protektahan ang mga ambassador at iba pang VIP ng Estados Unidos at Israel na nasa bansa kahit walang direktang banta sa Pilipinas. Nagbabala rin si Nartates sa publiko na maging alerto at mag-ingat sa pagkalat ng fake news na may kinalaman sa bakbakan sa Middle East. Patuloy na gagamitin ng Pilipinas ang transparency policy nito upang kontrahin ang gray zone tactics ng China sa West Philippine Sea ayon kay National Security Advisor or NSA Eduardo Año. Saad ni Año, mapoprotektahan ng nasabing polisiya ang soberanya ng bansa at ang sustainability ng mga karagatan sa Southeast Asia. Unang isinulong ni Año ang Transparency Initiative nang magsimula nitong
manungkulan sa National Task Force for the West Philippine Sea noong 2023. Kinikilala ng NSA ang kahalagahan ng pagbibigay ng totoong impormasyon sa mga Pilipino upang mapigilan ang takot at mga negatibong kwento at palakasin ang pagresolba sa mga problema. Ayon kay Anyo, ang transparency efforts ng bansa ay maayos, nakabase sa mga prinsipyo at hindi provocative na siyang inaakusa dito. Dagdag pa niya, nakatulong ang transparency sa pagkulma sa pagkaintindi ng buong mundo tungkol sa issue sa West Philippine Sea. At sa ating balitang pangkalakalan, muling tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes dulot ng nangyayaring tensyon sa Middle East. Sa abiso ng kumpanyang Sea Oil, sisirit ang presyo ng gasolina ng 1 peso and 90 centavos kada litro, 1 peso and 20 centavos sa diesel, habang 1 peso at 50 centavos kada litro naman ng kerosene. Ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort, tumaas ng 6.1% ang presyo ng krudo sa New York Mercantile Exchange ngayong Lunes. Ang nasabing pagtaas ay kasunod ng ginagawang pag-atake ng US at Israel sa Iran kung saan nasawi ang supreme leader nitong si Ali Khamenei. Dagdag ni Ricafort, ang paggalaw sa presyo ng langis ay magdudulot ng pagtaas ng presyo ng lokal na langis at pagtaas ng overall inflation. Samantala, nais ng lokal na pamahalaan ng Rosales sa Pangasinan na maging isang agricultural trade hub para sa Benguet, Nueva Vizcaya at Western Pangasinan. Sa isang phone interview, sinabi ni Rosales Mayor William Cesar na mayroon ng mga pag-uusap sa pagitan ng mga opisyal ng ilang bayan sa Benguet at Nueva Vizcaya tungkol sa nasabing proyekto. Magkakaroon anya ng mga palitan ng produkto sa pagitan ng dalawang probinsya at ilang bayan sa Pangasinan. Parte ng proyekto ang pagpapaganda ng mga daan, partikular na sa mga ginagamit patungo sa farmers market or bagsakan. Kasama rin dito ang pagtulong sa mga lokal na magsasaka dahil isa ang agrikultura sa nagpapatakbo sa ekonomiya ng Rosales ayon kay Cesar. Dagdag pa niya, suportado rin ng kanilang mga proyekto ang programa ng administrasyon na nakatuon sa food security. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng TNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.